Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video ay part 2 ng ating kwentuhan tukol sa journey ko sa pag-start ng aking YouTube channel. So on my previous video, andun nga na-share ko na sumali ako sa mga GC, mga Facebook groups, and pumapasok din ako sa mga nagla-live kasi syempre pag nagla-live ka, so makakatulong yun sa watch hours mo, and pag pumasok ka sa live, doon makakakuha ka din ng mga pwedeng mag-subscribe sa'yo. So magpapalitan kayo ng magsusubscribean kayo, ganyan. So ang tawag natin doon is yung palitan ng saging, ganyan. So nakatulong din yon para tumaas talaga yung subscribers ko. Kaya sa lahat ng nasalihan kong GC, group chat, mga live, sobrang salamat sa inyo kasi talagang iniisip ko na talagang part kayo nung pagbuo ng aking YouTube channel. Kasi syempre kung hindi naman ako nag-join sa inyo sa mga GC, ganyan is 'di ba, hindi tataas ng ganyan yung aking subscribers. So sobrang thankful sa mga GC na yan, sa mga nasalihan ko na yan. Meron din akong mga nasalihan na live or napasukan na live na nagbibigay siya ng tips kung paano yung journey niya sa YouTube. So, that time, hindi naman din kalakihan yung subscribers niya, pero nagbibigay na siya ng tips. So, nung time na yun, nakinig ako sa kanya, and alam mo yun, talagang inaral ko din yung mga sinasabi niya, yung mga tips niya. Tapos sabi niya, wag daw mag-alala kung bumaba yung subscribers mo, ganyan, normal lang daw yan. And alam nyo ba guys, nung time na yan, wala pang 1K yung subscribers ko. And every time na bumababa yung subscribers ko, talagang umiiyak ako. Ewan ko, pero nakakatawa kasi, alam mo yun, parang ang hirap kasing tumaas yung subscribers eh. Parang, alam nyo to. Tapos, after 1 day, 2 days, minsan nga kinagabihan pa lang, makikita mo nabawasan ng 8, nabawasan ng 10, ganyan. So, yung frustration mo and yung pagod mo, yung hirap mo, parang 'di ba nakakaiyak. So, nung time na yun talagang pag bumababa yung subscribers ko is umiiyak talaga ako, and dun ko na-realize na parang sige na, hayaan mo nang bumaba yan kasi tataas din naman yan eventually. So, kaya yun, nag-push lang talaga ako na pumasok sa mga live, mag-join sa mga GC, ganyan. Kasi, ayun, marami namang pumapalit. So, habang tumatagal, nakakapag-post na ako ng mga games ko sa YouTube. So, parang, sabi ko, okay, may napopost na ako kahit paano sa channel ko. Parang, ang point ko lang kasi that time, kaya ako nagpo-post ng kung ano-ano, is para lang, alam mo yun, parang may laman lang yung YouTube channel ko, ganyan. So, hanggang sa inaaral ko na din yung YouTube, paano yung analytics, paano yung mga spam comments. So, yun yung unang mga naging tutorials ko. Kung kasi, since pandemic nga, so alam ko that time, maraming nag-YouTube. So, sabi ko, maggawa na lang ako ng video tutorials about sa YouTube mismo, yung analytics, ganyan. So, dun ako nag-start. So, dun na ako nag-start mag-post ng tutorials na ang inisip ko that time is, what if may mga gusto manood kung paano gawin to, kung paano yung spam comments, paano yung thumbnail, ganyan. So, kung ano lang yung makikita sa loob ng YouTube na gustong malaman ng ibang tao, parang yun yung pinapost ko, and pinost ko na din kung paano ako mag-edit, kung ano yung app na ginagamit ko. So, para lang may ma-post. Yun yung iniisip ko that time kasi nga hindi ako nagpapakita sa video, and yun yung tumatak sa isip ko na pag ayaw mo magpakita sa video, so ganun na lang yung gawin mo, tutorials or games. Kaya that time talagang nag-focus na ako doon sa dalawa. So after 6 months or 5 months nung pagdatsaga ako sa YouTube ko, nag-start na akong ma-monetize. So, yun yung pinaka the best feeling kung YouTuber ka. Talagang sobrang saya ng feeling na ma-monetize ka. Yun yung nakompleto mo yung watch hours sa hinaba-haba ng time na kaka-upload mo ng video para magkaroon ka ng watch hour. Talagang sobrang saya ng feeling na yun. So, nung time na na-monetize ako is ginawan ko din siya ng tutorial kung paano yung process, paano yung nangyari, anong ginawa ko. So, isa din yan sa mga
nagpataas ng views ko yung tutorial ko about sa aking revenue or kung paano ako na-monetize. Tapos dumating na sa point na yung mga kagroup ko sa GC nagtatanong na sa akin na anong ginawa ko, ganyan, kung paano pataasin yung watch hour, ganyan. So, that time ang ginagawa ko is pinapanood ko yung sarili kong video. So, iniiwan ko dyan, nakaloop lang yung playlist na yon and then paikot-ikot lang. So, that time kasi, pag wala ka pang ads, so okay lang manood ng sariling video. So, ganun yung ginagawa ko. Nag-open ako ng 8 na tabs. Tapos nag-download ako ng nag-install ako ng mga iba't ibang browser para panoorin paulit-ulit yung aking video, sariling video. Kahit naghahang na yung laptop ko dyan, sige, go pa rin. Basta tumaas lang talaga yung watch hours ko. So, bukod sa mga GC, talagang nag-effort din ako para sa sarili kong watch hours. Kasi, syempre gusto mga ma-monetize agad. So, 'di ba, gagawa ka ng paraan. So, thankfully, hindi ako nagka-problema nung na-monetize ako kasi na-approve siya. Parang 1 day ata or hindi ko alam kung gaano katagal. Basta parang 1 day or less than 1 day na-approve na yung monetization ko. Hindi ko alam kung gano'n ba katagal or inabot ng ilang araw. Hindi ko na matandaan. Pero nung na-monetize ako and na-approve na is unang pinanood kong ads or ang unang ads na lumabas sa aking video is Bear Brand. So, hindi ko makakalimutan yun kasi pinicturean ko yun yung unang ads. Pero hindi ko na makita kung saan yung picture na yun. Pero natatandaan ko, pinicturean ko yung unang ads na lumabas sa akin and natatandaan ko na Bear Brand yung product na lumabas or yung ads na lumabas sa aking video. Pinakauna. So, after nun, chinek ko lahat ng video ko, yung mga previous video ko, chinek ko yung mga ads or yung pwede lagyan ng harang. Talagang chinek ko yan. Inayos ko lahat ng video ko na parang alam mo yun, mas na-motivate pa ako kung paano ayusin yung aking channel. Kasi nga may ads na So, parang iniisip ko na anong magiging reaction ng mga viewers pag pinanood yung video ko. So, ganun din yung iniisip ko that time. So, since na-monetize na nga ako, andyan na yung part na kailangan ko nang ayusin yung payment method ko. Kasi since ibang bansa nga yung magpapasahod sa atin, so, kailangan ko na ng ATM. So, that time, nanood ako ng mga tutorials kung ano bang magandang bank yung pwedeng gamitin. And, lahat ng napapanood ko is about BDO, BPI, ganyan. So, sabi ko, ba't walang land bank? And, nung time na yun, sinearch ko din yung land bank kasi merong land bank dito malapit sa amin. And sinearch ko kung meron siyang international Swift code. Hindi ko na alam kung ano yun Basta Swift code na kailangan ni YouTube para doon pumasok yung sahod mo. So, thankfully naman meron. And sabi ko, what if gawan ko ng tutorial kung paano i-link yung land bank as payment method dito kay YouTube. So, before ako mag-decide na land bank yung kukunin kong payment method dito kay YouTube is nag-search muna ako kung meron bang Swift code yung land bank. Kasi, importante yung Swift code para makapasok yung revenue galing ibang bansa to Pinas. So, thankfully, meron naman siya and maganda din siya kasi 500 lang yung minimum niya. So, hindi malaki compare dun sa BDO. Kasi nga, usually BDO yung nakikita kong gamit nila. So, sabi ko nung time na yun, sige, go na ako sa land bank. And, yun yung ginawa kong tutorial kung paano yung process, kung paano malink, ganyan. So, ginawan ko siya ng tutorial and so, nung mga first week, 2 weeks, first month nung video na yon nung aking land bank video is hindi pa siya ganun ka taas ng views. Parang medyo slow din siya kasi parang wala pang 100, 50, 60, mga ganun pa lang. Pero nag-boom siya nung katapusan ng 2021 to 2022 yan. Talagang nag-boom siya, guys, kasi in one day, nakaka 500 plus, 800 plus views ako. Talagang, yung analytics ko dyan, sobrang kapal na parang sabi ko, hello,
alam mo yun, parang hindi ka makapaniwala kasi nag-post ka lang naman ng tutorial na video, biglang magbo-boom yung ganong views. Tas, andyan na din yung sobrang daming nagko-comment na paano po yung ganito, ganyan. So, nung time na yun, isa-isa ko talagang sinasagot sila kasi gusto kong makatulong. So, after ko ma-set up yung payment method ko sa YouTube, ay sumahod na din ako next month kasi parang naipon na yun nung start na na-monetize ako hanggang sa na-set up mo na yung payment method and umabot ka naman sa threshold mo na $100 is pwede ka nang sumahod. So, after ko ma-set up yun is sumahod na din ako sa YouTube the next month. And ang unang sahod ko sa YouTube ay nasa 160 plus or 150 plus. Basta ang na-withdraw ko noon that time is nasa 8,000 pesos. So, bilang nasa pandemic era tayo nung time na yon and naka-withdraw ka ng ganun amount dahil sa pandemic kahit wala kang work. So, parang sobrang saya mo kasi 'di ba malaking tulong yun lalo na nga pandemic. So, talagang nung na-withdraw ko yun, nag-grocery ako, tapos binigay ko kay mama yung iba. Basta more on grocery talagang parang in-indulge ko yung sarili ko sa grocery kasi nga kailangan ng stock ganyan. So, yun. Kaya, nung time na unang akong sumahod sa YouTube, talagang mas na-motivate pa ako na ayusin yung channel ko. Talagang nanood pa ako ng ibang video, paano pagandahin yung channel, paano mag-edit, mga ganyan. So, talagang marami na din akong natutunan dito kay YouTube nung time na yan. So, bukod dun sa mga views, gusto ko din magpasalamat sa lahat ng mga nagpadala sa akin ng super stickers, super chats, mga nagpalipad sa akin. So, yung nagpalipad is pag may premiere ka or live na nagbibigay sila ng pera, ganyan. So, sobrang thankful. And bukod dun, meron pa pala yung mga members. So, yung mga nagpa-members sa akin, mga nagpadala ng super chats, super stickers, lahat. Sobrang salamat sa inyo. Talagang meron akong member na 2 years na member ko pa rin ngayon. Kaya sobrang thankful talaga sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila talagang hindi rin tataas yung revenue. And sa mga nanonood pa rin ng mga videos ko, mga previous videos ko and mga nagso-subscribe. So thank you sa inyong lahat. So yan lang guys. So yan yung journey ko simula hanggang sa ngayon sa aking YouTube channel and maraming salamat